katabi mo, normal lang yan. Ang nakatakot, yung parang wala nang struggle. Pag nag-i-struggle ka, ibig sabihin, tao ka pa. Kasi habang nandito po tayo sa mundong ito, ay may mga struggle, may mga problema. Amen? Ang tanong ay hindi kung may struggle ka. Ang tanong, paano mo mapagtatagumpayan ang mga struggle mo? Amen? Sino dito gusto mo maging matagumpay ka sa labanan ng buhay? Sabi ko nga sa mga estudyante, kasi po sa BSU tapos na ang first semester, no? Lagi ko sinasabi sa mga estudyante pag may kausap ako, sabi ang hirap talaga mag-aral. Si ma'am ang hirap magpa-exam. Sabi ko, alam nyo, yung mga teacher nyo, pag nagpapa-exam, kung mahirap man yan, may mas mahirap na exam dyan. Ano pong mas mahirap na exam, pastor? Yan, exam lang sa school yan. Ang mahirap na exam, yung exam ng buhay. Kasi ang exam sa loob ng eskwelahan, pag hindi ka nakapasa, may take 2. Amen. Pagka first semester, hindi mo na ipasa, enroll ka uli. Diba? Next semester, enroll ka uli. Pwede mong i-take 2. Yung iba nga nagte-take 3. Huwag ka naman mag-take 4. Ha? Pero sa buhay, pag hindi mo na ipasa ang buhay, ang mga eksaminasyon ng buhay mo, malaki, mahirap ang babayaran mo. Amen. Kaya may mga tao sa loob ng kulungan nagsisisi. May mga taong nalulong sa drugs, nagsisisi. May mga taong may nagawa ng loko ng kapwa, nagsisisi. May mga taong nasira ang pamilya, nagsisisi. Bakit? Hindi pumasa sa exam ng buhay. Ang nais ng Diyos, sa exam ng buhay tayo makapasa. And the only way para po tayo ay pumasa sa mga exam na ating hinaharap, sa mga struggle na ating sinusubok, dapat po tayo ay marunong sa tinatawag natin na spiritual warfare. And for the last 3 weeks, ito po yung ating pinag-uusapan, na meron talagang labanan. Amen? Malinaw po sa salita ng Panginoon na tayo po ay may labanan na kinakaharap. Balikan po natin itong Ephesians chapter 6, verse 10 and to 13, or 12 lang pala ngayon. Sabi rito, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. O sabihin mo nga, be strong. Ano ang ibig sabihin sa Bible nung sinabi ni Paul sa mga taga-Epesos, be strong? Sabi niya rito, be strong in the Lord and in His mighty power. Bakit daw? Because you need to put on the full armor of God so that you can take your stand. Again, you can take your stand. Sabi niya, stand firm. Kaya lang, makakapag-stand firm ka lang, pagsuot mo yung ano raw? Armor of God. Tingnan nyo, unawaan natin uli yung binabasa natin. Ang sabi ng Bible, finally, be strong in the Lord. Pakalakas ka. And in His mighty power, put on the full armor of God so that you can take your stand. Hindi ka makakatayo. Alam niyo yung word na stand? The word stand means, kumbaga sa mga, kung nag-aral po kayo ng martial art. Kasi ako po nung high school, kami po ni Bishop Anthony ay nag-enroll ng Taekwondo. Wow! Si Bishop po kasi noon, mahilig talaga sa martial arts. So nag-enroll po kami sa Taekwondo at may tinatawag tayong fighting stance. Ha? Bago ka makipag-sparring, magbabaw kayo, and then fighting stance ka na agad. Sa boxing, meron ding fighting stance. Ibig sabihin, pag naka-fighting stance ka, ano ibig sabihin nun? Ready to ano? Ready to fight. Hindi yung maglalabanan na kayo, gaganon ka pa. Wala na, nasapak ka na ng kalaban. Pag sinabing fighting stand, mag-i-stand ka, pero hindi ka nakatayo na nakatunganga lang. Nung sinabi ni Paul, stand firm,
so that you can stand firm, ready for battle, ready to fight. Sino dito sa buhay mo ready to fight ka? Kaya nga lagi mababasa natin sa Bible, above all else, guard your heart. Sabi po yan sa Proverbs chapter 4, guard your heart, verse 23. Bakit pinababantayan ng puso? Guard your heart. Ibig sabihin, ikaw, tinitignan mo, ano ba pumapasok sa puso ko? Di ba? Ganun din. Ikaw, when you say stand firm, tinitignan mo. Ready ka. Ano man na maging labanan. Bakit? Because you need to take your stand kasi merong devil's scheme. Pag sinabi nating scheme, pinagplaplanuhan ka ng demonyo. May plano ang dyablo sa buhay mo. At ang plano ng dyablo, sirain ka, wasakin ka, ilayo ka sa Diyos. Amen. Sino rito napalayo ka sa Diyos? Tuwa demonyo, no? Pero the moment na ikaw ay ayoko na, pambira ka demonyo kasi nisira mo buhay ko. Pambira ka demonyo kasi nisira mo pamilya ko. Pambira ka demonyo kasi nisira mo pera namin. Pambira ka demonyo kasi nisira mo yung health ko. Hindi na ako papayag yan. Fighting stand ka na. Yun, mag-stand ka na. Bakit? Doon mo lang daw malalabanan ang scheme ng kaaway. Bakit? Because our struggle, sabi sa verse 12, for our struggle, ayan, sabi ko nga sa inyo, may struggle tayo. Sino dito may struggle? O tayo, bawat isa. Sabi rito ng Bible, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authority. Nandiyo may laging against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Kapatid, may against sa'yo. Meron talagang gustong sumira ng buhay mo. The Christian journey is not a gentle stroll through a peaceful garden. It is a purposeful march into the land the enemy has tried to occupy, influence, and control. This morning, mga kapatid, God called us not to retreat, not to hesitate, but to advance. Sino rito, sawa ka ng kakaatras sa buhay mo? Sawa ka ng tumatandang paurong. Amen. Nakita ka naman taong tumatandang paurong? Sa halip na umaayos ang buhay, pasira ng pasira ang buhay, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. God is calling you today not to retreat, not to hesitate, but to advance. Sabi mo sa katabi mo, advance na. O hindi sweldo yan, ha? Yung iba pa advance, sweldo? Hindi. Mag-a-advance tayo, mag-march forward tayo, amen. Mag-move forward tayo. At ito po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. How can we move forward? At ang pag-uusapan po natin, kasi nakita ko, yung spiritual battle natin, very similar sa actual battle na naranasan ni Joshua at ng mga Israelites. Si Joshua po, siya po yung kanang kamay ni Moses. At ang Diyos, nung pinalayas or pinaalis ng Diyos ang mga Israelite, ang mga Israelita sa Ehipto, kasi inaalipin sila, dinala sila sa lupang pangako. Pero hindi na nakapasok si Moses doon eh. Ang tinalaga na ng Diyos na leader nung panahon na yun, sino? Si Joshua na. At itong si Joshua, papasok na siya, makikipagdigmaan na siya, pero binigyan siya ng paalala ng Diyos. Basahin po natin sa Joshua chapter 1, simulan po natin sa verse 3. Ang sabi rito ng Bible, sabi ni Lord kay Joshua, I will give you every place where you set your foot, as I promise
Moses. O dito, nangako ang Diyos. Ang unang pangako ng Diyos, sabi niya kay Joshua, nangako ako kay Moses, Joshua. At yung pangako kay Moses, uulitin ko sa iyo. Na kung saan nyo itatapak ang inyong mga paa, yung territory na yon, you will possess the land. Amen. And then sabi niya rito, your territory will what? Extend. Mga kapatid, yan ang gusto ng Lord. Ikaw ay nag-i-enlarge. Tapikin mo yung katabi mo, deklarahan mo yan. Ikaw ay payaman ng payaman. One day, kung ikaw ay lalakad sa layunin ng Diyos, yung mga struggle na naaalala mo, alaala na lang yan. Amen. Kami po, naranasan namin yan. May mga tao akong nakita na naranasan nila yon. No? Na ngayon, pag tinignan ko, pambira, 2 na kotse nito. Pambira, may sarili ng bahay ito. Pambira. Ang gaganda ng mga eskwelahan ng anak. Bakit? Kasi yung kanilang territory, nilakaran nila. Si Lord may nakahandang territory para sa iyo. Amen. Kung pinagplaplanuhan ka ng demonyo, maganda ang plano ni Lord. Kaya lang kailangan alam mo kung paano mag-engage. Dito pag-uusapan po natin. Sabi rito, your territory will extend from desert to Lebanon and from great river the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. Pangalawang pangako ni Lord kay Joshua at sa mga Israelites. No one will be able to stand up against you. Wow! Walang kayang magpabagsak sa iyo. Walang kayang tumalo sa iyo. Amen. Sino naniniwala magandang pangako yon? All the days of your life. Ang sabi ni Lord, as I was with Moses, pangatlong pangako, I will be with you. Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo ba sa Matthew chapter 28, verse 20, inulit ni Lord yan? I will never leave you nor forsake you until the end of the ages. Grabe, mga ko ang Panginoon. Amen. Pagdating po ng Joshua chapter 6, wala po dyan. Basahin nyo na lang kasi mahaba yung Joshua chapter 6. Kukwento ko na lang sa inyo. Pero tandaan nyo, Joshua chapter 6. Ito po yung kanilang engagement. Ipopossess na nila yung land. Kaya lang, may hurdles. May balakid. Sininiwala pag ang Diyos nangako sa iyo, ang kaaway maglalagay ng mga balakid. Sino nung parang pakiramdam mo, parang laging may harang yung mga pangako ng Diyos. Yan na yan, ba't parang hindi ako maka-breakthrough? Ba't parang hindi ko makuha? Hindi ko maabot. Kasi nga, merong tinatawag natin na wall. Sabi natin yung word na yun, wall. Balakid yan, mga kapatid. Bago mo maposes yung mga pinangako ng Diyos, yung mga plano ng Diyos, yung purpose ng Lord, kailangan matuto kang mag-engage sa battle. Kaya yan yung ating pag-uusapan. So why spiritual battle? Bakit? Why does God call His people into warfare instead of comfort? Yung iba kasi, akala nila pag lumapit ka kay Lord, ayan, comfort ka na, higa ka na sa kutsyon. Hindi yun ang design ng Lord. Why must we? Bakit po kailangan tayo mag-engage and not just simply receive? The answer is woven through Scripture, through the story of Jericho, and through the very fabric of our Christian walk. Kaya pala, laging pinapaalala ng Diyos, our struggle is not against flesh and blood. Kaya pala pinapaalala ng Lord, put on the full armor of God kasi may laban talaga. Pero mga kapatid, pag napagtagumpayan natin ang laban, makukuha natin ang magagandang plano
at pangako ng Diyos. Amen. Tatlong bagay po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Why engage in spiritual battle? Bakit kailangan natin mag-engage sa spiritual battle? Una, number 1, to claim God's promise. Nabasa natin kanina, si Lord ba may pangako? Yes. Sa tingin mo, si Lord may pangako sa buhay mo? Meron. Kapatid, kaya lang, yung pangako ng Diyos, hindi automatic. Bago mo makuha yung pangako na yan, you need to claim. Claiming is engaging. Kaya nga tayo, dinideclare natin yung pangako ng Diyos eh. The land was promised. Prinamis na ba ng Diyos? Alam niyo ba, panahon pa ni Abraham, prinamis na yung lupa na yon. Pero man, dumating si Abraham, Isaac, Jacob, dumating si Joseph, dumami sila sa Egypt. Pero yung lupa na yon, panahon pa ni Abraham, pinangako na ng Diyos kay Abraham. Amen. Actually, to the point, nandun siya, nakakita na ni Abraham yan. At lahat ng lupain na kaya mo makita sa iyo yan. Sabi kay Abraham. At ito po ay pinangako rin nung panahon ni Moses. Pero pag tinignan natin, hindi pa naman nasa kanila. Amen. Yung pangako, may wall. Kasi pagtawid nyo ng Jordan River, pag binasa nyo sa Joshua chapter 6, pagtawid mo ng Jordan River, ang unang bubulaga sa iyo is the city of Jericho. At ang city of Jericho, pag pinag-aralan ninyo, ito ay isang city. Kasi nung panahon po ng Old Testament, ang proteksyon ng isang city ay yung kanilang wall. Sino nakapunta na sa Intramuros? Ako napunta na kayo sa Manila sa Intramuros, makikita nyo gaano kakapal yung wall. Mas makapal doon ang wall of Jericho. Ang wall of Jericho po ay napakatibay na marami ng digmaan, marami ng gera ang dumating sa Jericho, pero hindi pa sila napapasok. Ganon katindi ang wall of Jericho. At ang sabi ng Bible, itong wall of Jericho daw na ito, ang unang-unang city bago mo mapuntahan yung tinatawag natin na pangakong lupa ng Diyos kay Abraham, kay Moses, at sa mga Israelite. May wall eh. Ito yung nag-stand tall. Listen, you cannot claim what you are unwilling to walk towards. Hindi mo makukuha ang bagay na hindi mo willing lakaran. Ano ba yung kaguluhan na nadidistract ako? Kung ganyan na, bahayaan nyo na yan. Okay na yan. Para hindi maguling service, ha? Kasi nadidistract din ako, anak, ha? Thank you. Okay. You cannot claim what you are unwilling to walk toward. Ano ibig sabihin nito, Pastor John? Hindi mo pwedeng makuha ang bagay na hindi mo lalakaran. Amen. Parang ganito yan. Yung tablet ni Pastora, Pastor John, regalo ko sa iyo. Okay, salamat. Pero hindi ko naman kinukuha. Mapapasakin. Kailangan lumapit ako. Kunin ko. Lakaran ko. Puntahan ko. Amen. Ang problema ni Joshua, bago niya makuha yung pinangakong lupa ng Diyos, may malaking pader. Hindi lang may malaking pader, may mga nakatirang higante. Amen. Ibig sabihin, may labanan na mangyayari. Every promise of God, lahat po ng pangako ng Diyos sa buhay mo, may mag-o-oppose. Ulitin ko yon. Ang mga pangako ng Diyos na magaganda sa buhay mo, laging may hahadlang yan. There will always be opposition. It will be an opposing voice or force that says, it won't happen. You cannot have it. You are not qualified. It's not possible. Nabasa mo sa Bible, magandang plano ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ikaw ay paunlarin.
to prosper you, may bubulong sa iyo yan. Naku, imposible, ikaw pa. Yung lolo mo mahirap. Yung tatay mo mahirap. Yung uncle mo mahirap. Tamo, ang buhay mo mahirap. Huwag ka nang mangarap, mamamatay kang mahirap. Hahad lang talaga eh. Amen. Ikaw, estudyante ka, gusto mo mag-aral. Gusto ko mag-aral. Ikaw mag-aaral? Wala kang ang alam. Ang hina-hina mo nga. May bubulong sa'yo na may mga hindi ka kaya para magtagumpay sa buhay. Amen. Sino rito gusto ng Diyos magtagumpay ka? Pero may bumubulong. Yan. Ang tawag dyan, yan ang mga pader. Kaya magwa-warfare ka. Sabi mo, Lord, ayoko na itong buhay na ganito. Ayoko na itong kasalanan na ito. Ayoko na itong mga bisyo na ito. Magbabago na ako. May bubulong sa'yo. Ikaw, magbabago? Pang isang araw lang yan. Tamo, bukas gagawin mo uli yan. Tapos pag nagawa mo yung kasalanan, nagawa mo uli. O, diba? Galing ko, no? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ang demonyo, accuser of the brethren. Lagi kang i-oppose. Lagi kang sasabi. Kaya may struggle. Amen. Kasi ang nais ng kaaway, ikaw ay pabagsakin. Jericho. Ano ba ang Jericho? Jericho was the contradiction to Israel's inheritance. It was the wall between what God said and what they saw. Ulitin ko. Ang Jericho, ito yung harang sa sinabi ng Diyos, pinakita ng Diyos, pero iba yung nakita nila. O, question, pinangako ba ng Diyos na yung lupain na yon ay kanila na? Di ba? Pinangako ng Diyos, hindi. Pinangako. Panahon pa lang ni Abraham, pangako na ng Diyos yun. Joshua chapter 1, kung ano tapakan nyo sa inyo yun, pinangako na ng Diyos. Amen. Ang problema, pagdating niya doon, oh, teka, akala ko ba atin to? Ba't may wall dito? O ba't may mga nakatira? May nakaharang. Alam niyo, ang Panginoon, may mga pangako sa buhay mo. Kaya lang, may mga wawasakin kang pader. Alam niyo bang masarap pagka nandun ka na sa point of struggle, may binabasag ka ng mga pader sa buhay mo. Alam mo bakit? Kasi sa likod ng mga pader na yon, nandun ang pangako ng Diyos. Kaya lang yung iba, ayaw magbasag ng pader. Tinititigan yung pader. Ay, ba't ganon? Ba't ganyan nangyayari? Akala ko ba mabait si Lord? Akala ko ba okay si Lord? Ba't ganon? Tititikan, ayoko na. Yung iba nga, hindi na tumayo, umatras na, wag na lang. Parang yung 12 spy. May pinadala si Moses. Tignan nyo nga kung kumusta yung lupang pinangako ng Diyos. Yung 12 spy, nagpuntahan sila, sinilip nila yung lupain na pinangako ng Diyos. Nag-agree sila, lahat sila sabi, grabe Moses, ang ganda talaga ng pangako ni Lord. Ang yaman ng lupa. Iba talaga si Lord. Kaya lang, ayan na. Kaya lang, yung mga city nila may wall. At saka yung mga nakatira, higante. Hindi natin kaya yun. Huwag na lang natin puntahan. Dalawa lang ang may pananampalataya na ang nagsabi, hindi, sugurin natin yon. Binigay ni Lord yon. Magiging sa atin yon. Sino yon? Si Caleb at si Joshua. Dalawa lang. Bakit? Kasi nga meron tayong tendency na pag nakakita tayo ng hurdles, nakita tayo ng wall, nadi-discourage na tayo. Jericho was the contradiction to Israel's inheritance. It was the wall between God said and what they saw. And beloved, every spiritual battle begins in that space between what God promised and what your eyes are looking at. Are you hearing me? O, tingin mo na kayo lahat dito. Mga kapatid, ganyan ang design ng Diyos. Ang mga pangako niya, nagkakaroon ng contradiction sa mga nakikita mo. Kasi ang problema natin, to see is to
Believe. Sabi ng Diyos, anak, pagpapalain kita, maging tapat ka lang. Sa pagbibigay. Ikaw, tinitignan mo. Tinignan mo yung asawa mo. Tinignan mo yung mga anak mo. Tinignan mo yung bahay niyo. Tinignan mo yung bulsa mo. Butas pa. Isipin mo, paano ko yayaman nito? Paano pagpapalain? Sino rito pag tinitignan nyo yung sitwasyon ng buhay ninyo? Yung iba, pag sinabi, paano pagpapalain ni Lord? Ang dami ko ngang utang. Diba sabi nga ni Bishop, yung iba sa atin, isang kahid, walang tuka. Buti sana isang kahid, may tuka. Hindi isang kahid, walang tuka. Nakadalawang kahid na, wala pa rin tuka. Nakatatlong kahid na, wala pa rin tuka. Tapos makakarinig ka, Noche Buena, 500 pesos. Joke lang. Okay. Pwede na. Sino niwala, more than 500 pesos ibibigay sa'yo ni Lord pang Noche Buena mo? Umatin ka ng Christmas party. Praise the Lord. Sabi mo, praise the Lord. You do not fight to earn the promise. Listen. Pastor, ibig mo sabihin, yung pangako pala ng Diyos, paglalabanan ko pa para mapasakin. Hindi. You do not fight to earn the promise. You fight because the promise is already yours. Hindi ka nakikipaglaban para makikipag-agaw. Hindi akin, no. Kinukuha mo yun kasi sa'yo talaga yun. Kumbaga, nasa iyo titulo. You are the rightful owner of that land. Of course, ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi literal na lupa. Ang pinag-uusapan natin ang ating kinabukasan. Amen. Ang pinag-uusapan natin ang ating pamilya. Amen. Ang pinag-uusapan natin kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Amen. Ang pinag-uusapan natin ang pagiging maayos ng pamilya natin. Amen. Nung panahon nila Joshua, ang pinag-uusapan nila yung lupa. Pero yung lupa na yun may nakaharak na wall. And that is the wall of Jericho. Pero hindi nila pinuntahan yung promised land na yon kasi gusto nilang agawin ng lupa. Hindi sila nakikipag-agawan ng lupa. Kanino yung lupa na yon? Kanila. Pinangako na yon ng Diyos. Amen. Hebrews chapter 10 verse 23. Ang sabi ng Bible, let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promised is what? Faithful. Ang Diyos na nangako ay tapat. Kapatid, ang tao pag nangako, madalas natatamtak, napapako. Amen. Hindi tinutupad. Pare, pahiramin mo lang ako. Next week, babayaran ko. Abay, nag-next week na. Pare, ikaw naman, nangako naman, tatuto pa rin pa ba, di ba? Wala na yon. Sinulat na sa tubig yon. Sino ritong nahiraman, hindi na nabayaran. Na-post ka pa sa FB, di ba? Kawawa ka naman. Pero ang Diyos, ang sabi ng Bible, He who promised is faithful. Tapat ang Diyos. Kaya kapatid, pag nagbabasa ka ng Biblia, kaya nga dinideclare natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi pag ang Diyos nangako, tiyak mangyayari. Sabi mo nga sa katabi mo, mangyayari. Mangyayari yan. Kaya lang, bago mangyari, bago mo makuha yung pangako ng Diyos, kailangan mag-engage ka. Tandaan mo ito, kapatid. The enemy never fights what you admire. He fights what you intend to take. Alam mo, ang ganda siguro pagka may sarili tayong sasakyan. Masaya siguro pag may sariling bahay. At saka, ganito, no? Maayos ang pamilya. Sarap siguro nun. Nangangarap ka. Pero hanggang pangarap ka lang, wala ka namang ginagawa eh. Sabi ng Diyos, okay lang, mangarap. Libre naman mangarap. Huwag mo na lang ituloy. Amen. Okay na yan. Pa-church ka tuwing Christmas, tuwing anniversary, tsaka mahal na araw. 3 beses sa isang taon, okay na yan.
Linggo-linggo, grabe naman yan. Mag-church ka linggo-linggo, sobra naman yan. Okay na. Alam mo yung pag ikaw yung nag-iisip ka lang, yung magandang intensyon. Okay lang sa demonyo yan, yung magandang intensyon mo. Sino to may maganda kang intensyon? Alam mo, ang sarap siguro magbasa ng Bible, no? Sabi ng demonyo, oo, masarap talaga magbasa ng Bible, pero huwag ka na magbasa, okay na yan. Nasabi yung mukhang okay. Di ba? Naniniwala ka ba kay God? Oo. O mukha ka namang naniniwala. Mukha lang, pero di ka naman talaga naniniwala kay Lord. Di ba nga ganyan tao na naniniwala kay Lord? Oo. Sumusunod ka kay Lord? Minsan. Kasi nga, mukha kang hindi ka gagambalain ng demonyo dyan. Kaya lang, hindi ka mag-a-advance. Amen. Hanggang dun ka lang. Wala namang wala ka namang ginagawa eh. Sabi, uto pala to, sabi ng demonyo, utuin pa natin to. Utuin natin yung pamilya. Pero the moment na sabi mo, hindi, ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko mapalapit kay Lord. You begin to fight. You begin to take, hindi ako papayag na ganito. Sino rito? Ginugulo ng demonyo pamilya mo. Sabi, hindi ako papayag na ganito pamilya ko. Simula sa araw na to, pananalangin ko yung pamilya ko, magiging maayos ang pamilya ko. Amen. Kaya lang may wall. Ba't parang walang nangyayari? May wall nga eh. Mamaya tignan natin para natin mawawasak yung wall. Amen. May wall eh. Kaya lang, kailangan mong i-take. Kailangan mong sumugod. Huwag ka lang tungangers. Yung iba kasi tungangers. Tingnan mo katabi mo, mukha bang tungangers? Oh, no. Ano ang mga pangako ng Diyos na gusto niyang ibigay sa buhay mo? Maayos na pamilya. Sino niwala gusto ni Lord yan? Yung mga anak mo, kung may mga anak ka, mapalaki ng maayos, malapit sa Lord. Amen. Jericho is not a sign. O mga kapatid, hindi yung paglapit ng mga Israelite, nakita nila yung wall of Jericho. The wall of Jericho is not a sign that God has abandoned you. Jericho is the sign that you are standing at the gateway of what God has promised you. Si Joshua ibang tingin niya eh. Pagpunta niya doon, pagtawid nila ng Jordan River, nakita nila yung Jericho, nakita niya yung wall, yung makapal, ang nakita niya, mapapakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Di ba? Let us go, for tomorrow, God will do amazing thing. Excited si Joshua sa Jericho. Tayo, pag nakita tayo ng problema, ay, may problema. Ay, ang hirap. Ay, puro ay. Sino rito napuno na ng ay? Kung gusto mo makuha ang pangako ng Panginoon, wasakin mo yung wall na nasa harapan natin. Amen. Promises are not collected by intention. They are collected by engagement. Ang pangako ng Diyos, hindi mo nakukuha yan dahil may intention ka. Gusto ko namang mapalapit kay Lord. Uy, magandang intention yan. Anong ginagawa mo? Desire lang. Alam mo, nasa heart ko naman talaga si Lord. O talaga? Anong ginagawa mo? 3 taon na nasa heart ko talaga si Lord. Amen. Alam mo, gusto ko talaga maging pagpalain ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay naging generous, pagpapalain ka ng Panginoon. Gusto mo bang magbigay? Alam mo, pag pinagpala na ako ng Diyos, magbibigay ako. Anong mauna? Pagpapala o pagsunod? Yung iba kasi gusto pagpapala agad. Ano mauna? Pagpapala, pagsunod? Kita mo, eto binigay na nga example eh. May pagpapala si Lord. Ano yung pagpapala ng Lord? Yung lupa. Kaya lang pagpunta nila, may wall. Ang sabi niya kay Joshua, huwag ka matakot. Lahat ng tatapakan ng paa mo, magiging sayo. Pangako, utos ng Diyos. O sabi niya, gusto niyo mapabagsak yung wall. Sabi ni Joshua, Lord, alam ko gagawin ko. Gagawa kami ng catapult, yung may malalaking bato. Wawasakin namin yung wall na yan. Mali. Sabi ni Lord, hindi ganon. Alam ko na, Lord. Pipigilan namin yung kanilang source ng tubig. Walang papasok sa kanilang pagkain. Mamamatay sila. Ang tawag doon, siege. Yun yung typical na ginagawa ng panahon nila.
para masakop yung isang lugar. Pag kami makapal na wall, sabi niya ang Lord, hindi. Lord, anong gagawin namin? Magmarcha kayo. Doon sa wall. Umikot kayo sa wall. Tapos, Lord, basta, everyday, umikot kayo. 6 na araw, umikot kayo. At sa pang-7 araw, umikot pa kayo. Sa pang-7 araw, umikot kayo ng 7. Tapos, Lord, pagkaikot nyo ng 7, yung mga Levites nyo, may hawak na torotot. Patugtugin ang torotot. Tapos, Lord, sumigaw kayo. Panalo na kayo. Kung ikaw sundalo ka, narinig mo yon, sabi ni Joshua, sabi ni Lord, ito raw gagawin natin. Sabi mo, nakarinig kaya talaga tong si Joshua? Mukhang nababaliw na tong si Joshua. So ka nakakita, mananalo ka ng gera. Iikot ka lang dun sa pader. Iikot, sang araw. Imaginin nyo kung ikaw yung mga Israelites. Siguro nung unang araw, mukhang susunod ka pa. Amen. Ay, sabi ng general natin, sabi ni Joshua, umikot daw eh. O, sunod tayo, ikot. Nakaikot ka, isang ikot. Second day, ikot pa rin. O, ano ba, yumuyuko na ba? Rumurupok na ba yung wall? Ba't parang walang nangyayari? Naka-6 na ikot na kayo, mukhang may nangyayari, wala. Wala. Tapos sino yung kikilos? Yung may dalang torotot. Di ba dapat yung may mga pana, may mga sibat? Basta may torotot. Parang hindi pwede mangyari. Kasi ang gusto ng Lord, ikaw ay mag-engage. Amen. Ang pangako ng Diyos, nasa likod ng wall. Pero pag sumunod ka, nung pangsunod nila, tandaan nyo, ang gusto ng Panginoon, complete obedience. Sabi mo sa katabi mo, complete obedience. Makinig kayo. 99% obedience and 1% disobedience is equivalent to disobedience. Pastor, lamang naman yung obedience. Baka pwedeng obedience. No. Ang formula ni Lord, 99 obedience, minus, or 99 obedience and 1% disobedience is equivalent to disobedience. Mga kapatid, Pastor, sumunod naman ako sa 10. Isa lang naman di ko sinunod. Ano yun, masunurin? Hindi ka masunurin. Amen. Yung iba kasi binabato, Lord, alam mo naman, di ba, naalala mo nung dalaga ako, nag-church ako. At saka, Lord, alam mo naman, di ba, faithful ako, nagbibigay ako. Ngayon, hindi, Lord, nung 19, di ba, grabe, nung 19, pa. Lord, naalala mo nung 2023? No, ang tanong ni Lord, ngayon, your obedience today is your future tomorrow. Ang tinitingnan ng Panginoon yung obedience nyo. Bakit? Kasi may plano si Lord. Sabi mo nga uli sa katabi mo, may plano si Lord. Kaya lang, kailangan you learn how to claim the promise of God. Pag ikaw tinan nyo, pangalawa na tayo, punta tayo second point. Ano yung pangalawa? Hindi lang to claim our promises. Bakit tayo nag-engage? To carry out God's plan. Hindi mo makikarry out ang plano ng Diyos sa buhay mo pagka hindi ka nag-engage sa spiritual battle. Ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Nabasa niyo yun? Si Lord daw ba may plano sa'yo? Yes. Declares the Lord. Anong plano ng Lord? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos. Ang tanong, paano mo makikarry out yung plano na yan? Paano mo magagawa yung plano ng Diyos na yan sa buhay mo? Kung hindi ka mag-engage sa spiritual battle. The plan of God is activated through obedience in motion. Ang plano ng Diyos na a-activate sa buhay natin pag tayo ay nag-o-obey. Sabi mo sa katabi mo, obey lang ng obey. Nakita niyo mga Israelite? Ikot lang tayo, ikot.
Obey! Oh, sabi ni Moses, maga-maga pa lang, oh, tayo na tayong lahat! Ready! March! Pangatlong araw, ikot, obey lang! Moses, parang walang nangyari, tigil na. Hindi! Ay, Joshua, parang walang nangyari. Hindi, tuloy! Pang-apat na araw, ikot. Pang-anim, pang-pito, ikot. Isa pang ikot. Isa pang ikot, 7 ikot daw eh. Pagdating ng pang-7 ikot, oh, torotot! Tutututututut! Oh, sigaw! Pag sigaw nila, ano nangyari? Sa inyo, Joshua chapter 6, yung wall, bumagsak. Sininiwala, habang ikaw nag-o-obey, pwedeng hindi nakikita ng mata mo, pero si Lord may ginagawa na. God is already working something. Amen. Pastor, parang wala nangyari sa finances ko eh. Nagbibigay naman ako. Eh wala lang, obey ka lang. One day, makikita mo, magulat ka, oh, grabe, daming opportunity dumarating ah. Bakit? Hindi mo alam, habang nag-o-obey ka, si Lord may ginagawa na. Ang problema, hindi ka nag-o-obey, kaya hindi na-activate yung mga plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan nyo, pag sinabing plano ng Diyos, madalas ang plano ng Diyos kakaiba sa plano ng tao. Ang sabi ng Bible, sabi ni Lord, my thoughts is not your thoughts. Ang isip ko ay hindi mo isip. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun kalayo ang isip mo sa isip ko. Malayo. Sininiwala, kakaiba, mag-isip si Lord. So nakita, i-occupy yung wall, magmamarcha. Kaya lang, ang hinahanap ni Lord, yung willing mag-obey. God doesn't need you to understand the whole plan. He just need you to obey the next instruction. Oh, listen, makinig kayo. Ang plano kasi ng Diyos ganito. Kaya kailangan nag-i-engage tayo. Lagi natin pinapanalangin. Lagi natin winawasak yung mga wall. Bakit? Kasi si Lord, pag nagbigay siya ng plano, hindi niya binibigay yung buong plan. Silip lang. Pinapasilip ka lang. Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? O, ito anak. Silip ka lang konti. Oops. Ay, Lord, konti lang nakita ko, Lord. Hindi, ano ba mga... Bas, okay na yun. Nakita mo. O, yun lang. Gawin mo lang yung pinakita ko sa'yo. Minsan, hindi mo makita yung kabuang future mo eh. Yung buong... Pero ang gusto lang ng Lord. Bakit? O, tingin nyo, bakit si Lord hindi niya binibigay lahat ng plano? Para ikaw manampalataya. Para ikaw magtiwala. Kaya nga sabi ng Romans chapter 1, the righteous shall live by faith. Every day pagising mo, Lord, ako'y nagtitiwala, may plano ka sa buhay ko. Susunod lang ako. Amen. Lagi tayong mag-engage sa spiritual battle. Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart plans his way. Nagpaplano tayo, amen. Pero mga kapatid, i-allow natin na si Lord ang mag-direct ng steps natin. But the Lord direct His steps. Step 1, step 2, habang tayo nagpo-forward. Sino magda-direct niyan? Si Lord. Kaya nung pinangako ng Panginoon kay Joshua, wherever you set your foot, that land, that territory will be yours. Kaya sabi ng Lord sa kanila, hakbang na. Nung hinakbangan na nila yung Jericho, nagmarcha sila, humahakbang sila. Amen. Hindi nila alam, bawat hakbang, ino-occupy na nila yung territory na binibigay ng Panginoon. Yung pamilya natin, panala. Sino dito may mga kasama ka pa sa pamilya mo na wala pang relasyon sa Diyos? Na magulang buhay. Eh, baka pumayag. Amen. Eh, tayo kasi minsan pumapayag. Eh, alam mo, matigas talaga ulo yan. Ganyan na talaga yan. No. Paglaban mo. Sabi mo sa tabi, paglaban mo. Amen. Paglalaban natin. Hahakbangan ko yan. Wawasakin ko yung wall niyan. Kasi nasa likod niyan ang magandang plano ng Diyos para sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Kaya hindi ako papayag ng pamilya ko ay sinisira
ng dyablo. Amen. Sometimes, the plan of God looks strange because God is stretching your faith. Minsan parang magulo. Parang, Lord, ito ba talaga plano mo? Hindi mo alam, pinapalapad lang ng Diyos ang iyong pananampalataya. Sometimes, it looks low. Parang ang bagal, Lord. Kala ko, kailan mo matutupad yung pangako mo? Hindi mo alam, God is strengthening your endurance. Sometimes, it looks silent. Parang tahimik si Lord. Because God is examining your trust. Ikaw ba ay susunod? Kasi sa pagsunod mo, makikita mo, babagsak yung wall. Ano nagpapabagsak ng wall? Pagsunod. Nung nabasa mo, put on the full armor of God, susunod mo na yan. Amen. Stand firm. Guard your heart. Nababasa mo. Kaya lang, hindi ka makakasunod kung hindi ka nakikinig. Anong nauna? Pagsunod, pakikinig. Ulitin ko. Anong nauna? Pagsunod o pakikinig? Ang mahirap sa pakikinig pa lang, hindi ka na pumasa. Ano daw? Ano nga daw? Ha? Minsan may inutusan akong anak ko, anak! Ay, parang may narinig, kala ko, umoo. Maya sabi ko, ba't di pa ginagawa? Hindi ko po kayo narinig. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mga anak, pag tinawag ko kayo, nasa kwarto ako, Ethan! Pag tinawag kita, huwag ka makipagsigawan sa akin. Yung iba kasi nasa kwarto din. Medyo malayo po kwarto namin. Nandito kwarto nung mga boys. Kami nandun sa dulo. Sa taas po kasi bahay namin. Nandun sa dulo. Ako, yung kwarto namin ng mami niya. Tatawagin ko, Ethan! Ano po yun? Yan. Magpiprint ako! Pakilagyan ng papel! Opo! Kasi wireless yung printer. Di magpiprint ako sa laptop. Hindi naman, ato lang to, story lang, hindi naman talaga nangyari to. Kunwari, ganyan. Nagprint ako. Naprint na ba? Biglang lalabas si Ethan. Ano pong naprint? Ang dami ko ng print, wala palang naprint. Ay, nagpapaprint po ba kayo? Hindi pala ako narinig. Hindi tuloy nakasunod. Kaya sabi ko sa kanila, pag tinawag kayo ni Mami at ni Daddy, huwag tayong magsigawan. Pumunta kayo dun sa posisyon na maririnig nyo ang instruction. Amen. Kaya hindi ka makasunod, wala ka sa posisyon na marinig si Lord. Amen. Sininiwala ang mundo maingay. Alam niyo ba maraming kumukuha ng atensyon mo? Enjoy na enjoy ka. Sabi ng Lord, anak, opo Lord, okay. Enjoy ka naman sa ginagawa mo. Hindi ka na makikinig. Wala ka ng quietness para makinig kay Lord. Amen. Sabi ng Lord, ito kakausapin ko to. Kaya lang wala ka sa posisyong makinig. Bakit? Nangusap sa'yo si Lord sa church. Kaya lang, tulog ka. Paano ka kakausapin ni Lord? Sabi ni Lord, anak, nakuha mo ba yung pagpapala? Ano yung Lord? Nung Sunday, may inano. Ay, hindi ko narinig yun, Lord. Pasensya ka na, Lord. Sarap ng tulog ko, Lord. Tinulugan mo yung saksyon ni Lord. Amen. Ano yung sabihin? Put your position na maririnig mo si Lord. Pag magbabasa ka ng Bible, alam ka nagbabasa ka ng Bible, nanonood ka ng PBA. Hey, Nebra. Sandali lang, Lord. Lamang na ko, isa na lang lamang, Lord. Di ba nanonood ka ng TV, nanonood ka ng boxing, nanonood ka ng basketball, habang nagbabasa ka ng Bible? Are you in the position to listen? Hindi. Ganun din sabi ko sa mga anak ko, pumunta kayo doon sa posisyon na malinaw, maririnig nyo yung instruction. Isa kasi tinatamad, nakahiga sa kama, o kaya nasa sala, nagsiselfon. Pag tinawag mo, anak! Layo ka lang, layo ng bahay, no? Ayaw lumapit. Gusto pa, kami pa lalapit. Sininiwala dapat tayo, nasa posisyon, Lord, ano po bang gusto mong gawin? Yun, maririnig mo si Lord. Ito naman yung pangalawang tao. Kaya hindi ma-carry out ang plano ng Diyos, hindi iniintindi ang instruction ni Lord. Amen.
Ay, minsan, totoong experience ko to eh. Anak, pakuha nga yung cellphone ko doon sa may kotse. Abay, paglabas ng kotse, pag-akit sa taas. Dado, ano yan, payong? Bakit may payong? Yung cellphone ko, naiwan ko sa kotse. Ay, akala ko po payong. Hindi ka nakikinig ng instruction. Kasi busy sa bagay. Yung pala, habang binibigyan ko ng instruction, may hawak na cellphone. Kaya sabi ko, pagka may instruction, ibaba niyo yung cellphone, makinig kayo. Kung nasa computer kayo, naglalaro man kayo, gumagawa kayo assignment, tigil nyo muna makinig kayo ng instruction. Amen. At pag nakarinig kayo ng instruction kay mami at daddy, gawin nyo agad. Kasi pag hindi nyo ginawa agad, malamang, hindi nyo magagawa. Lagi ko nararanasan yan. Anak, pakiano nga to, ganyan. Opo, umupo. Moments later, sabi ko, ba't hindi pa rin ginagawa? Ayan, mapupuno ka na naman ng ay. Sino dito punong-puno na ng ay ang buhay? Si Mr. at Mrs. I. Ha? Kasi pag hindi na, nakalimutan ko. Kaya dapat ang apelyido mo, si Mr. Ay. Amen. Pag may pinagawa si Lord, gawin mo na agad. Or else, mararamdaman mo, hindi mo nagagawa. Hindi mo na-activate yung plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, nakasalalay sa pagsunod mo. Amen? Parang ganito yan eh. Hindi ipapakita ng Diyos yung susunod na gagawin mo pag hindi mo pa nasusunod yung step 1. Yung iba kasi gusto agad finish line. Lord, paano pa pumunta sa finish line? Sabihin mo lang, Lord. Hindi, anak, ganito. Step by step tayo. Step 1, ito gawin mo. Hindi, Lord, gusto ko na pumunta ron. Gawin mo na. Nagawa mo na ba step 1? Next week, Lord, gagawin ko. Hindi mo pa nagagawa yung step 1. Hindi ipapakita sa'yo, hindi ka makakarinig ng instruction kay Lord sa step 2. Pag may tinuturo si Lord, hanggat hindi mo ginagawa, tinuturuan ka ng Panginoon, anak, maging pasensyoso ka sa asawa mo. Kinabukas, grabe, para rin Armalite sa asawa. Anak, ayusin mo yung anger mo, huwag ka masyadong mabilis magalit. Love your husband. Ay, wala. Wala ka marinig na ibang paulit-ulit na instruction si Lord sa'yo. Tapos magtatanong ka, Lord, ba't paulit-ulit naman yung instruction mo? Kasi tagal mong matuto. Amen. Sabi ng Lord sa'yo, anak, maging tapat ka sa pagbibigay. Opo. Pagdating ng church, Lord, pautang. Inutangan mo pa si Lord. Di ka na nagbigay, inutangan mo pa. Tapos ang gano'n ka, Lord, pagpalain mo naman ang pamilya ko. Kasi nga, hindi tayo nag-a-activate through obedience. Anong nag-a-activate ng plano ng Diyos? Your obedience. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod. Amen? Empty na? Wala ka? Sunod lang. Bakit ko nasabi, mga kapatid? Kasi naranasan namin yan. Kami ni Pastora, empty kami. Zero as in. Wala kaming income. Wala kaming pera. Tapos magsisimula kami ng church dito sa Kaypian. Nung tinanong ko magkano po renta rito, 10,000. Napalunok. Sabi ko kay Pastora, ayan, yung tinatayuan ng multimedia na yan. Sabi ko, ito gawin natin. Diyan muna tayo tumira. Di ba? Para tayo nagre-rent ng bahay at saka church. Diyan kami tumira. Ito, yung ano na yan. Naalala pa nila Ethan yan. Double deck mga kama namin dyan. Yan ang pinaka na oras ng aking buhay. Yung magkakasama kami sa kwarto. Tapos church dito. Tapos, wala pang aircon. Ang meron kami, air continuous. Ang pawis. Tuloy-tuloy kang papawisan. Grabe, hindi mo naabutan yan, Tita Lisel. May aircon na nung umabot ka, no? Naabutan pa ba wala aircon? Wala na. Grabe, ang init no. Pawis na pawis kami. Dalawang panyo yata ako. Ang init. Dito pa kami nakatira.
Pero ako, sunod lang kami ng sunod. Then Lord, susunod lang kami. Tinawag mo kami dito. Abay biglang, ano po yan 2019. Pagdating ng 2020, ano nangyari? Pandemic. Lord, pinagsimula mo ka namin ng church. Ang nakikita ko, cellphone lang. Mga kapatid, magsisimula na tayo ng gawain. Puro live. Online lang. Kasi hindi naman pwede pumunta rito mga tao. Sabi ko, Lord, laki-laki ng facilities na to. Walang tao. Nagre-rent ako, 10,000 buwan-buwan. Kaming pamilya lang, 6 lang kami. Maliliit pa mga bata nun. Si Ethan, 12 years old pa lang nun. That is 6 years ago. 12 years old pa lang. Ngayon, nakita nyo sila na, kami lahat gumagawa nun. Pagka may church dito, kami nagmamap ng upuan tuloy ng floor, kami nag-aayos. Lahat kami gumagawa nun, wala pang workers nun. Diba? Tapos ang pupunta rito, isang pamilya. Ngayon, pag meron silang tinatawag na family gathering, kami lang. Ang mga anak, makinig kayo Pero sabi ko, hindi, obey lang tayo kay Lord. Amen. Sabi ko, Lord, ang hirap naman. Kasi noong panahon na yun, doon ko nalaman, ang pamasahe pala dito, kada sakay ng tricycle papuntang Francisco Homes, 50 pesos. Ang mahal. Pag sabi ko, sir, mahal naman. Hindi kasi namin, ang tawag doon, hindi nila ruta. Kasi ang mga tricycle pala rito, pa Star Mall. Pag inakyat na sa, iba na yan, presyo. Tapos, siyempre, wala namang kasabay na nag-aaral sa Francisco Homes, sila lang. Kaya ginagawa namin ni Pastora noon, sinasakay namin ng tricycle. Pag pauwi, bukas pa dito, ngayon sarado na kasi, yung bukid dyan sa likod, binababa namin dyan, yung kami naglalakad ni Pastora. Diba? Iba-iba ng oras, may papasok ng umaga, may papasok ng tanghali, may papasok ng hapon, ay susundo kami ng hapon. Kaya yung panahon na yung katawan ko talagang, kasi ilang lakad yan, kahit baba. Pero sabi ko, Lord, sunod lang. Sunod lang. Amen. Sabi ko, Lord, susunod ako. Pero bigyan mo naman, naglambing ako kay Lord. Lord, bigyan mo naman ako kahit single. Di sabi ng Lord, sige, nakakaroon ako ng motor. Yung motor ko, pinagpala si Sister Lizelle, nasa kanya na yung motor ko Yun yung motor namin noon. Sakay ko noon 3 bata. Maliliit pa Nabutan mo, naalala mo ba yung Philip? Kasi Philip nandito kasi bata pa noon kaya lang nung naglalakihan ng Lord, hindi na kasya. Alam mo si Lord, 2022 ba, Pastora? O 21? 2021, may nagbigay sa akin ng Wigo na pula. Sabi ko, Lord, sarap palang sumusunod lang. Amen. Sunod lang ng sunod. Amen. Ngayon, naka-Stargazer X na. Bakit? Sunod lang ng sunod. Ano pinapagawa na lang? Sunod ng sunod. Amen. Ano pinapagawa sa'yo ng Lord? Pastor, kasi ang hirap. Iba kasi gusto madali. Ayaw makipaglabanan. Paglaban mo ang pamilya mo, panalangin mo. May matigas ang ulo, iluhod mo. Amen. Iyakan mo kay Lord. Huwag mong pagkalat. Iba kasi, alam mo yung anak ko, grabe yan. Alam mo yung asawa ko, grabe yan. Alam mo yung kapitbahay ko, lahat na lang, pinagsabi mo na. Kay Lord mo pagsabi. Amen. Ang problema mo kay Lord mo, one day, umubay ka lang ng umubay, I tell you, babagsak yung wall. Amen. Number 3. Pangatlo po. Ano yung una? 3 yan. Number 2 nakalagay. To complete God's purpose. Kaya ka nag-i-engage, una, hindi lang i-claim yung promise ni Lord, hindi lang i-carry out yung plano ni Lord, pero i-complete ang purpose ni Lord. Amen. Sininiwala si Lord may purpose sa buhay mo. Ang Diyos, hindi ako naniniwala sa aksidente. Hindi aksidente kaya ka nakarating dito. Alam mo, Pastor, aksidente lang yan Nasabit lang ako dito. Hindi man talaga ako pupunta rito sa Kaypian. Christ na Kaypian, nasabit lang Hindi ako naniniwala sa aksidente. Naniniwala ko, kasama yan sa purpose ni Lord. Amen. Purpose is fulfilled when the opposition is overcome. Napupulfill natin ang purpose ni Lord pag na-overcome natin yung hindi magagandang plano ng kaaway. Not avoided. Now, tingnan mo, ano bang purpose ni Lord? 1
1 John chapter 3 verse 8. Ano na purpose ni Lord? Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Oh, kaya daw, dumating ang Panginoong Jesus, anong purpose niya? Wasakin ang gawa ng dyablo. Kaya pag nakikita mo, may ginagawa ang demonyo sa pamilya mo, ang purpose ni Lord, wasakin yan. Amen. Pag hindi mo winasak yung dyablo sa buhay mo or sa pamilya mo, kayo ang mawawasak. O yan yung unang goal ni Lord, yan ang purpose ni Lord, to destroy the work of the devil. Kaya sa buhay mo, baka may ginagawa ang kaaway sa buhay ko. Pastor, pag-pray mo nga ako, mukhang may matinding ginagawa ang kaaway sa buhay na. Alam mo, marami na po kaming diniliverance, pinag-pray, nakalaya. Sabi ko, sarap palang maging malaya. Kasi alam mo, may mga bagay sa buhay mo na hindi thumbs up kay Lord. Amen. I-surrender mo kay Lord yan. Papalayain ka ng Lord. Hindi ka makakapagbagsak ng wall kag hindi ka napalaya sa mga gawa ng kaaway. Amen. Kaya dapat tayo nag-i-engage tayo mga kapatid sa spiritual battle. God will destroy every works of the enemy. Sino ito gusto mo? Sirain ng Diyos ang mga gawa ng kaaway sa iyong finances. Sino dito gusto mo? Wasakin ng Diyos ang gawa ng kaaway sa iyong kalusugan. O wasakin ng Diyos ang gawa ng kaaway sa relationship sa pamilya. Bino mo, ang ginagawa ng diablo, pinag-aaway-aaway ang pamilya. Eh, hindi yan ang goal ni Lord. Pangalawa, ano pa ang purpose ni Lord? Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save what was? Ang goal ng Panginoong Jesus, hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. Sino rito na napasalamat ka kay Lord? Ako yun eh. One time in my life, I was lost. Amen. Sino nga aamin ka, ikaw ay nawawala. Hinahanap ka na ni Lord. Sabi ko, Lord, salamat. Yung iba kasi, alam mo, salamat po, natagpuan ko si Lord. Ba't nawala ba si Lord? Narinig na kayo. Minsan may mga ako po yung nagpapasalamat, natagpuan ko na po si Lord. Ba, tindi mo nahanap mo si Lord. Kailan pa nawala si Lord? Sino nawawala? Si Lord o ikaw? Ikaw, hindi ka nga lang nawawala, nagwawala ka pa. Amen. Pero ang goal ni Lord, ikaw ay mahanap niya. Kaya ka hinahanap ng Lord para ikaw ay iligtas niya. Isisave ka ni Lord eh. Ililigtas ka. Saan? Sa kasalanan. Ililigtas ka saan? Sa kahirapan. Ililigtas ka saan? Sa gawa ng kaaway. Amen. Ang ginagawa ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, matapos natin, makomplete natin yung magandang plano niya sa mga buhay natin. Sininiwala si Lord, hindi pa tapos sa'yo. Kaya dapat lagi ka nag-i-engage sa spiritual battle eh. Bakit? Si Lord gusto niya makomplete yung purpose niya sa buhay mo. Sino sa tingin mo ang purpose ng Lord? Maghirap ka hanggang mamatay ka. Yan ba purpose ni Lord sa buhay mo? No. Ang purpose ni Lord, wasakin ang gawa ng kaaway sa mga buhay natin. Pangalawa, ang purpose ni Lord, makita yung mga naliligaw. Kaya kung sa pamilya natin, may mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nais ng Panginoon, ito matagpuan niya ang Panginoon. Matagpuan siya ng Panginoon, hinahanap siya ng Panginoon. Amen. Ano sabi sa Philippians chapter 1 verse 5? Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa buhay mo, nais niyang kompletohin at tapusin. Kaya si Lord, kung may sinisimulan na sa buhay mo, nais ng Diyos matapos mo. Amen. Ang sabi po ng Bible, we are more than conquerors through Christ who strengthen us.
May mga bagay kang ika-conquer. Pwede po ba tayong tumayo sa umagang ito? Hallelujah. Pwede ba lumapit tayo sa Panginoon? Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kami po'y lumalapit sa inyo. Alam nyo ang aming mga buhay. Ang mga buhay po namin ay bukas. Ay parang isang bukas na aklat sa inyong harapan. Wala po kaming matatago sa inyo. Pero alam namin, Panginoon, may maganda kang plano sa mga buhay namin. May purpose ka, bakit kami narito. At may mga matitindi kang pangako na binibigay sa amin. Subalit bago namin makuha ang mga pangako na yan, bago namin ma-carry out ang mga plano, bago ma-complete ang purpose mo sa mga buhay namin, we need to engage in a spiritual battle. We need to learn to obey. We need to learn to pray. We need to learn to trust on your word. At sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit. Hallelujah, hallelujah. Pwede bang makipag-usap ka sa Panginoon sa umagang ito? Nais kang kausapin ng Lord. Maaaring hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Maaaring hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos sa pamilya mo. But the truth is this, God has a great plan for your life. Walang aksidente sa Diyos. Bawat oras na nangyayari sa buhay natin ay bahagi sa magandang plano ng Diyos. Maaaring ito hindi natin maunawaan bakit nangyari. Pero ikaw ay nais dalhin ng Panginoon na lumapit sa Kanya. More than anything, makilala mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung nandito ka, kapatid, wala ka pang malalim na pagkakilala sa Panginoong Hesus. Maaaring hindi pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Bible, the Son of Man came to seek and save the lost. Naparito ang anak ng Diyos upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. God has been waiting for you. Matagal ka nang hinihintay ng Diyos. At maaaring sa tanghaling ito, naririnig mo na ikaw ay tinatawag ng Diyos na lumapit sa Kanya. Maaaring kilala mo ang Diyos sa iyong isipan, pero wala kang personal na relationship sa Kanya. Nais ng Diyos lumapit ka. God wants you to take that step to move forward. And the first step na gagawin mo, kapatid, ay isuko ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus. At doon magsisimula ang matinding pagbabago ng iyong buhay, ng iyong pamilya, at ng iyong kinabukasan. Kung nais mong gawin ang desisyon na yan ng pagsuko sa Diyos, maaari mo bang sundin ang panalangin na ito? Gawin mo itong personal na panalangin. Sincerely, lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo, sundin mo ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Kaya sa tanghaling ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin niyo ako sa lahat ng kadumihan ng aking buhay. At sa tanghaling ito, ay isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon
at bilang aking tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ikaw nang manguna sa akin. At tulungan mo ko na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ko na mas makilala ka. Lumago ako sa aking pananampalataya. Hayaan niyong ako na lang ang manalangin. Panginoon, salamat po sa tanghaling ito, sa mga tao po na nagbukas ng kanilang mga buhay, sinserong nanalangin ng pagsuko at pagbibigay ng buhay nila sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Ngayon pa lang, tulungan mo sila na mas makilala ka, makita nilang iyong kapangyarihan, makita nilang iyong kadakilaan. At ang plano mo lamang ang maganap sa kanilang mga buhay. Salamat po sa umagang ito. At ikaw ay aming pinupuri. Ikaw ay aming sinasamba. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Bago po tayo magwakas, kung kayo po